But this is it, the final game of Smart Omega versus Twisted Minds. Kung paano man matapos ang sering ito sa week number 6 na muli ito mauulit. Welcome to the Land of Dawn. Ano bang pwede nating ma-expect sa early game battle sa laban na ito? It's gonna be another rotation na gagawin ng side ng Twisted Minds na yung meron silang level 2 power spike eh. Yung parang maglipa level 2 dito si Lanzo tapos magko-connecta sila. Kaso hindi angkop yung heroes nila. Wala sila nung parang Hayabusa na meron kang Quachado malayo maabot. And yung Uranus na level 2 medyo underwhelming kumpara sa isang Esmeralda. No, parang nagpapakute lang eh. Oo. Eh, no, tinan mo. Pero masakit din ay hindi rin biro yung damage siya. Kaya lang medyo malalim ata ang kanyang tatawarin. Wala pa siyang dash dito. Yun yung kalamakan niya. Wait lang, Super Yoshi. Nagamit niya yung kanyang Revitalize. Bibit-bitin dito si Kaloy. Makikipagsapakan din. Pero level 1 pa rin naman ang ating mga roamers. So atras muna, magkabilang kupunan. Oo, pero Revitalize na gamit na nga rin dito ng Super Yoshi. Mananatili naman siya dito sa lane. Aktibo pa yung mid and roam duo dito ng Omega at kinailangan umuwi ni Kaloy. But for this matchup, Netsuki versus Nosha, at least yung Phoenix, no, medyo safe yan kapag nagpa-farm on his rocket launcher. Ang trick, by the way, sa mga gusto malaman kung paano mananalo ang Uranus sa isang CC, hindi ka, well, number 1, di ka mananalo. Number 2, pwede mo gawin, dikitan mo yung creeps mo, yung minions mo, para mag-share kayo doon sa yoyo. Sabay, dapat tumatama yung first kill mo doon sa CC while hitting the minions as well. Well, to be fair, no, hindi rin kasi nakokontrol ng CC kung sino yung pupuntahan ng yoyo. Usually, hero ang pinupuntahan yan. Kaya kung napapansin natin, laging nakaangat yung wave dito ni Lanzo dahil nauuna siya sa pag-clear against the CC. Kaya naman ang dami rin nagreklamo, no, ang hirap mag-contest ng crab kapag CC ka kasi lumilipat yung yoyo mo sa kalaban. Ayan na, pero parang lilipatan ata nila ng target dito si Super Yoshi. Kailangan mag-phantom execution ni Ryzen. Si James ay sasama na rin. Level 4 na parehas ng ating mga XP laners. Si Kaloy ay lalayo. Ngayon si Lanzu versus 2. Hawak ng 4 na miyembro ng Smart Omega itong position dito sa Pagong. Pero nagamit din ng Revitalize. Si Kaloy ay mapupuruhan natin. Flicker nagamit niya. Posisyon. Naku, naipit din! At natalian siya. At this time, mamamatay ito si Kaloy. Pero si Lanzo ay nakapatay din. At si MP na King ang magtatagumpay doon sa unang Pagong ng laban na ito. Naging maganda na sana para sa Omega pero ang naging bayad nila for Kaloy is Ryzen. Nawalan sila ng retry user. And that is Lanzo again with the flicker play. Wala doon sa Uranus na nakakuha ng kill na yon. Si MP. Ayun si MP. Pinis na ata siya. Hindi ko gusto yung kanyang fracture. Oy! Hindi ka pantamaan nung synchro vision. Mabuti na lang ay dun sa maliit na inch na yun, nakalusot pa. Nakakatakot kasi yun din yung sinasabi kanina ni Wolf, yung reliability ng isang Nolan ay talagang kung tatama yung fracture mo. And against heroes na katulad na lamang ng Harith na halos only yung dash with the chrono dashes, hindi mo talaga maipipinta na perpektong gitna maliban na lang kung may humahawak para sa'yo. And we will trust itong si MP Taki na kaya niyang i-connecta yung combo na yon. But I think there's also that ego check na parang pwede mo na lang mag-rely dun sa mga stunner mo. Kasi honestly, solido naman etong Kalea mula kay Kaloy. At ang pwede gawin dito ni MP The King is maging patient siya. Huwag niya masyadong ibato sa hangin yung combo niya at maghintay muna ng initiation mula sa kanyang teammates. And one thing din na kailangan gawin, yung soft na, I would say, win condition para dito sa Twisted Minds ay siguraduhin na makukuha ni MP The King yung purple buff niya. Si Nolan ay isa sa mga heroes na ang laki ng diferensya in an extended team fight. Yung Nolan na may purple buff kung ikukumpara sa Nolan na walang purple buff. And para sa akin, medyo mas madali talagang paganahin itong Lancelot against Nolan. Tapos may way pa siya para maiwasan din with the Torno. So, ang dami mo ikukonsidera kung ikaw si MP dito or baka nga hindi na siya makipaglaban na ng 1v1 dito kay Ryzen eh. Skill check na lang talaga kung sakali. Labanan na lang ng ego. Pero Super Yoshi humaharap na. Maganda ang pwesto ng Twisted Minds at lamang pa sila ng 1,000. Ryzen doon sa may bantang Getty pero si Lanzo. Tapang ni Lanzo talaga kapag naka-Uranus. Okay, si Kaloy. Naiwasan ni Ryzen.
Phantom Execution na gamit din. Pero malaya ata yung pagong na mapupunta dito sa Twisted Minds. Habang na ibang sabay, Super Yoshi with the taunt. Pero baba na buhay dito ni Kaloy. James. Pero si Nossi ay sumama ng Lanzo na naman. Ay nanggugulo at si Netsky nagiging target niya. Aray ko Ryzen na po. nabukupunan ng Smart Omega yung nagsasama-sama din. Pero wala silang pantunaw kay Lanzo. Binababa rin siya ng lantern dito pero gusto nga niya yan eh. Tapos hinihil pa siya Ayun, dito oh. ni May Kaloy. flicker yan. Diyos ko, Lord! Nag-flicker na naman. Napakatapang ni Lanzo dito mga kaibigan. At ngayon si Haji at itong si James hindi nila maaawat yung pagsugod, yung twist na meron ng Twisted Minds. Grabe na ang makabagong general ng MPL. The Admiral. Lanzo. May nilabas na naman na Yura. Ba't mo nilalabas yung Yura mo? Ayan na, wait lang kami nilalabas din na Yoyo dito naman mula kay James. Pero makakalpas itong si MP the King at malaya ding makukuha lahat ng plato dito at yung Torre din ay may posibilidad na mabasag na dito ng Twisted. Ooh, look at this. Itong si Netsky hindi pa nakakabuo ngayon ng kanyang item. Kaya nga naman sobrang tapang nila. So kasi between all of the heroes of Omega, siya lang yung talagang may threat ng kaunti dito sa isang Uranus. Wait lang, speaking of Uy, grabeng ultimate ubuhat. na kay Kaloy! Naku po, natunaw kagad tatlong miyembro mula dito sa Sport Omega. Oh my goodness! Hindi. Isang mabilisan lang yun ha. Hindi ko in-expect na hindi mabubuhay doon si Netsky. The Purify was there. Ang ganda ng latag ng Zaman Force, men. Usually kapag nakikita mo yung Zaman Force sa masikip na iskinita, nagiging one-way yan eh. One-way patungo sa kanila. Pero Twisted Minds, sapat pala yung damage. And 5,000 na ang kalamangan. And you know why naramdaman natin na sapat yung damage? Kahit hindi nga siya sinabay dun sa mismong initiation ni Kaloy, pero pumasok sila dun sa AOE nung Beatrix tsaka nung Kagura. At sa sobrang sabay at synchronized nung damage dealers ng Twisted Minds na Nosha, pati na rin ito si Sean, sa sobrang sabay nagulat talaga itong si Netsky, hindi naka-react. Yun din yung masama, no? Kapag lamang na talaga yung kalaban, kahit masabihin natin napakadami ng shields ni Netsky dito at may Purify pa, the sheer damage, yung raw damage na pinag-uusapan natin at may mahuhuli na naman! Ayan na yung combo na sinasabi natin. Hindi man lang nakagalaw itong si James with that Tsunami Slam plus the combo from Yinyang Overturn. And yung Bennett's Rage, abunado pa nga yung buhay niya dun. Negative pa, Negative pa. May utang pa. May utang. Patay ka na nga, may utang ka pa. Hindi pwede yun. May batas tayo na kapag nayatap, bawal na. Okay. Ayan na, wait lang may batas din. Ata na nilalagay dito si Lanzo na hindi siya pwedeng patayin. Nagamit lang yung kanyang ultimate at tumakas ng matagumpay. Naku po, 7,000 na kalamangan ng Twisted. At palaki lamang ng palaki ito. Let's stop the bleeding, Wolf. Ano ba ang mga kailangan gawin ng Barangay Omega para mapansin? Isa pa. Wait lang! Isa pa. Okay, wait lang. Nakatakas muna si Super Yoshi pero ibig sabahin na rin. Wow! Yeah, bro! Dito na Twisted Mind! Ryzen muna dito. Bababa ng mga buhay ng Smart Omega. Ryzen. Wow. Phantom Execution out. Pero kompleto muli ang Twisted Minds. Pero hindi na sila go. Sumabog lamang yung aura doon. Grabe yung laban na to, Credits to Nosha. Nung nakita niya parang hindi tayo makaka-burst dito, tumakas na si Super Yoshi, nagpalit agad siya ng baril, went in for the Nibiru's Passion, sabay zinonod niya yung Omega na nandun sa may likuran, yung mga damage dealers, Di na nakalapit. instead na i-punish yung pagbuhat doon ni Haji, sila pa yung hindi nakak-deal ng damage dahil doon sa pag-zone out ni Nosha. This time, yung Beatrix ang nag-protect sa Twisted Minds. Actually, tinanong nga kung sino yung nang-burst doon eh. Tinanong si Kaloy, sabi, no, siya. Okay, Ang galing pare. Sige, Ayos ba yan? supportado ka doon. Pwede ba naman na next series? Kota ka na this game. Kota ka na this game. Next series na ulit, pare. And itong yung nangyari sa Twisted Minds, no, masabi talaga natin that the best defense sometimes is great offense. Yeah. Napakaganda nung paglatag doon ni Nosha. Kaya naman mukhang magiging uncontested ang Lord na to. Yep. This is the first Lord of the game. Sapat naman ata ang wave clear dito ng Omega. Sadly, ang wave clear nila ay kailangan ilapag yung Zaman Force. Hirap nito. At saka nagbago talaga ng 360 degrees yung naging laro na to. No? From game number 2, na lahat halos ng objektiba ay nakuha ng Smart Omega. Ngayon naman, wala silang mapitas maski isa. Even turret, hindi pa sila nakakapagpatumba dito, pre. Naku, kung ikaw kota na sa mga Nosha jokes ngayon, yung Torre hindi pa kumukota. Matagal pa bago umabot doon, pero itong Lord na ito ay mabilis nang naglalakad dito sa mid lane. Pinoprotektahan ito ng Twisted Minds. Lanzo umaharap na
pa rin, nagpapailaw, saktong masahe lang, saktong zona lang sa loob ng base ng Omega. Grabe yung zone na ginagawa dito nila. So di makalapit ang mga hero dito ni Smart Omega. MP the King. Meron pang burst dito. Pero nakataka si Haji at nagamit yung kanyang beacon. Si Kaloy ay umaabante na. Naku, binuhat na. Ito si Super Yoshi at napatay din kagad. Napakabilis lang na ginagawa dito ng Twins and Mind. Wasak na kagad yung Torres sa may bandang gitna. Ngayon may mga minions pa ba sila? Next Pero wave pa. ay kasama pa rin. Yung sa may bandang ibaba ay medyo malayo pa. Pero doon yung burst. Di nga lang sapat. Pero si James ay aabante na. Naku, kasabay ng Benya. Kumapata na si Emi dito. Yes sir, nakakuha na ng kill. Pero mamamaalan din si Ryzen. Si Super Yoshi mabubuhay na. Naku, Shinetsky napatay din. Sa may bandang likod nandun si James. At ngayon ay diretso na ang Twins and Minds. Patapusin ang laban na ito. At kumpleto pa rin ang kanilang record. Tuloy-tuloy na pagkapanalo para sa Twisted Minds.